Mula na itong turnover mula sa... Mula sa Jakarta, Indonesia, dumating si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Pilipinas kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Bago bumaba sa eroplano, formal siyang inaresto ng mga otoridad para sa kasong graft. Halos hindi nagsalita si Guo pero nanggaling mismo sa kanya na may mga nagbabanta raw sa kanyang buhay. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Igan, Susan, Ivan, nagbalik Pilipinas na nga ang dismissed mayor ng Banban na si Alice Go ngayong araw mula sa Jakarta, Indonesia. Sa unang pagkakataon, iniharap siya sa media matapos siyang maaresto ng tuluyan ng PNP at DILG. Matapos niyang magtago ng ilang linggo at hindi sumupot sa mga sa pandinig ng Senado. Mula sa Jakarta, Indonesia, lumapag sa bansa ang eroplanong sinakyan ni dating Mayor Alice Go kaninang 1:10 a.m. Pagbaba ng eroplano, sumailalim si Go sa documentation at booking procedure, pati medical at physical examination. Inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Matapos niyan ay nagkaroon ng press conference na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil. Dito iniharap sa media si dating Banban Mayor Alice Go sa unang pagkakataon. Maikli na kaysa dati ang kanyang buhok. Naka-face mask at nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee si Go. Habang nasa presko, nakatalikod lang siya sa halos buong pagkakataon. Ayon kay Abalos, binigyan ng Indonesian authorities ang Pilipinas ng hanggang 1:00 ng madaling araw lang para masundo si Alice Go sa Jakarta at kung hindi ay pakakawalan siya. Ayon kay Abalos, naghayag daw si Alice Go sa DILG tungkol sa natatanggap niyang death threats. Kinumpirma rin niya ni Go sa maikli niyang pahayag. Narito ang mga pahayag ni na Secretary Abalos, PNP Chief Marbil at Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naghanap ng eroplano. No? Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Inuulit ko, ni Cinco, wala hong ginastos ang pamahalaan dito. More of na ano talaga, natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me, their feels so comfortable. Confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Igan, Susan, Ivan, kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group SIGO. Ayon kay PNP Chief Marbil, kung siya ay makakapag-bail, itong SIGO ay dun lang ililipat sa kustodiya ng Senado. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. EJ, anong mood ni Alice Go pagbaba sa eroplano? Ito ba'y parang singsaya niya o light nung nasa Indonesia siya? Igan, alam mo, kapansin-pansin yung aura o yung mood niya. Nung humarap siya sa amin, naka-face mask nga siya, naka-t-shirt. Hindi kita yung kanyang mukha dahil nakatakip ng face mask. Pero malaki yung pagkakaiba doon sa mood niya kagabi doon sa Indonesia na nagawa pa niyang mag-post ng peace sign, kumindat sa camera. Dito sa pahayag niya, kahit na maikli lang, hindi man kita yung kanyang ngiti, medyo maaliwalas pa rin yung kanyang mukha. Pero hindi na katulad nung siya ay nandun sa Indonesia na kita pa yung kanyang pag-smile at pagsabi ng I'm good. Pero binanggit niya na siya daw ay feeling safe na dahil ngayon nga na nasa Pilipinas na siya at nasa kustodiya ngayon ng otoridad, partikular ng PNP. Igan? May oras na ba kung kailan siya ililipat ng Senado, EJ?
About dyan, Igan, wala pang detalye dyan, no? Kasi ang sabi nga ni PNP Chief Marbil, depende yon sa ihahain ng kanyang abogado. Kasi kung makakapag-bail lang, yun, dun lang daw yung panahon na siya ay ililipat doon sa kustodiya ng Senado. Sa puntong ito, wala pa raw update o detalye ukol dyan. And kanina nga, dun sa press con, no, kaya rin matipid talaga sa pahayag itong si Guo dahil hindi present yung kanyang abogado. Maraming salamat, EJ Gomez.